Sa gitna ng napakagulong pagpupulong ng mga magulang dito sa aming barangay sa Davao, habang ang lahat ay nag-aabang na ako, isang matandang maestra na pinagmukhang lalamunin na ng lupa, ay tuluyan ng susuko at pipirma sa kasunduan para ibenta ang aming tahanan. Dahan-dahan akong tumayo. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ng aking asawang si Orlando at ng kanyang kasabwat na si Agnes. Abang nakatutok ang mga cellphone ng lahat sa peking QR code na ginamit nila para nakawin ng pondo para sa mga batang mahihirap, isang tipid na niti lamang ang isinagot ko sa kanila. Wala ka ng silbi, Stella? Ang isang matandang magnanakaw ng donasyon ng mga bata ay walang karapatang magpanatili ng puting buhok na yan. Mas lalong walang karapatang manirahan sa bahay na ito. Ang matalim na tunog ng bakal ng gunting ay bumasag sa katahimikan ng maliit na silid-aralan, kasunod ng marahas na paghila sa aking buhok. Ramdam ko ang bawat hapdi sa aking anit habang ang isang malaking kumpol ng aking pilak na buhok ay dahan-dahan at isa-isang bumagsak sa maruming semento ng sahig. Parang mga piraso ng aking danggal na walang awang itinapon sa putikan. Dahan-dahan ko itong pinulot habang ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto. Tumingin ako kay Orlando, ang asawang inalagaan ko sa loob ng 3 taon matapos siyang paralisahin ng stroke. Noong mga panahong hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay at paa, ako ang nagpaligo sa kanya, ako ang nagpakain, at ako ang nagbuhat sa kanya sa tuwing siya ay naiiyak sa kawalan ng pag-asong mabuhay pa. Inilaan ko ang bawat gabi na walang tulog para lamang siguraduhin na komportable siya. Ngunit sa sandaling ito, nang magtagpo ang aming mga mata, mabilis niyang iniwas ang kanyang paningin at tumitig sa dingding. Walang emosyon ang kanyang mukha, na parang hindi niya ako kilala, na parang ako ay isang stranger na walang puwang sa kanyang buhay. Hindi ko nagawang sumigaw. Walang lumabas na boses sa aking lalamunan na tila tinikang tuyo at walang lakas. Nanigas ang aking buong katawan habang ang malamig na hangin mula sa labas ay humahalik sa aking anit na ngayon ay halos kalbo na sa ilang bahagi. Hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng lumang lamesang kahoy. Ang lamesang ginagamit ko tuwing hapon para turuan ng mga bata upang hindi ako tuluyang mabuwal sa harap ng maraming tao. Walang humpay ang pag-agos ng aking luha nang walang anumang tunog. Isang tahimik na pagtangis na tanging ang aking puso lamang ang nakakarinig. Ibinuhos ko ang aking buong buhay pagkatapos magretiro sa pagtuturo. Isinuko ko ang aking maliit na pensyon at tiniis ang gutom para lamang magpatuloy ang libreng klase ng pagbasa para sa mga batang walang kakayahang pumasok sa paaralan. Diyos ko po, bakit sa huli ay ganito ang aking gantimpala? Pinahiya at hinubaran ng dangal sa harap ng mga magulang na dati ay umuyuko at nagpapakita ng labis na paggalang sa akin bilang kanilang maestra. Ang bawat bulong sa labas ng silid ay tila mga saksak sa aking likod. Inihagis ni Agnes ang gunting sa ibabaw ng lamesa. Lumika ito ng tunog na yumanig sa aking natitirang lakas. Lumapit siya sa aking harapan na may kasamang mapanuring ngiti sa kanyang labi. Sabi niya, boses na puno ng lason at walang bakas ng hiya. Pirmahan mo na ang papeles ng bahay, Stella, bago pa kita ipakaladkad sa mga tanod ng barangay dahil sa pagnanakaw ng pondo ng mga bata. Isipin mo ang pamilya mo. Isipin mo ang kahihiyan mo sa buong Davao. Sumunod naman si Orlando, humakbang siya palapit at bumulong sa aking tainga sa pinakamalamig na paraan. Gawin mo na ito, Stella. Kung ayaw mo mabulok sa kulungan sa huling yugto ng buhay mo, ibigay mo na sa amin ang dokumento. Para din ito sa kapakanan ng ating mga anak sa Manila. Sa labas ng pintuan, narinig ko ang boses ni Aling Marites na sumisigaw, nag-uudyok sa iba pang mga kapitbahay na pumasok at bawiin ang kanilang mga ibinigay na kontribusyon. Ang maliit na silid-aralan na dati ay puno ng mahinahong tunog ng pagbasa ng mga bata ay napuno ngayon ng galit, hinala at kawalan ng tiwala. Nakalak ang pintuan mula sa loob, ngunit ramdam ko ang bigat ng bawat mata na nakatitig sa akin sa labas ng bintana, naghihintay ng aking pagbagsak. Bakit, Lord? Bakit nila ako ginaganito? Bakit ang pamilyang iningatan at binuo ko sa loob ng maraming taon ang siyapang ng ungguna upang ako ay sirain?
Bakit ang asawang hiningan ko ng proteksyon ang siyang magtulak sa akin sa kumunoy ng kahihiyan? Bakit, Lord? Anong pagkakamali ang aking nagawa para maranasan ang ganitong klasing sakit mula sa mga taong pinag-alayan ko ng aking lakas? Bakit kailangang dumaan sa ganitong pagsubok ang aking natitirang mga araw? Hindi ko na kayang tiisin ang bigat ng hangin sa loob ng silid. Pakiramdam ko ay tuluyan na akong sasabog kung mananatili pa ako roon ng isa pang segundo. Sa dulo ng lamesa, nakita ko ang lumang notebook ni Lito. Ang notebook na may mga tastas na pahina kung saan ko matiyagang isinusulat ang kanyang mga unang salita na natutunang basahin. Marahas ko itong kinuha at niyakap ng mahigpit sa aking dibdib na parang ito na lamang ang natitirang patunay ng aking pagkatao at ng aking malinis na hangarin. Tumakbo ako palabas ng silid-aralan, dire-diretso sa gitna ng malakas na ulan ng Davao na tila nakikiramay sa aking pagdadalamhati. Sa aking pagmamadali na makalayo at sa labis na panginginig ng aking buong katawan, hindi ko napansin na nadulas mula sa aking bulsa ang aking mga susi ng bahay at bumagsak sa basang sahig ng semento. Sa aking paglingon, nakita ko ang mabilis na pagpulot ni Orlando sa mga susing iyon. Ang kanyang muka ay may bakas ng tagumpay at kasakiman. Habang dahan-dahan niyang isinasara ang pinto ng silid-aralan, iniwan ako mag-isa sa gitna ng bagyong tila walang katapusan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking anit kung saan gupit-gupit ang aking pilak na buhok, habang ang lamig ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa aking mga hakbang palayo sa tanging lugar na tinawag kong tahanan. Nang marating ko ang harap ng aming bahay, basang-basa na ang aking manipis na duster at ang aking mga paa ay balot na ng putik mula sa lansangan. Inikot ko ang hawakan ng pinto, ngunit hindi ito gumalaw. Nakalock ito mula sa loob. Kumatok ako sa lumang kahoy na pinto gamit ang nanginginig kong mga kamay, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa lamig na dahan-dahan ng lumalagos sa aking mga buto. Orlando, buksan mo ang pinto. Tawag ko, ngunit ang boses ko ay tila nalunod lamang sa ingay ng ulan na humahampas sa aming bubong. Narinig ko ang mabibigat na yabag ng paa mula sa kabilang panig ng pinto. Ngunit sa halip na bumukas ito, narinig ko lamang ang tunog ng pag-slide ng trangka upang mas lalo itong maging matibay. Sumandal ang aking likod sa malamig na pader ng aming veranda at dahan-dahan akong napaupo sa semento. Hindi ko bubuksan ito, Stella. Sabi ng boses ni Orlando mula sa loob, malapit sa maliit na bintana sa tabi ng pinto. Walang bahid ng pag-aalala ang kanyang tono. Sinabi ko na sa'yo, wala ka nang babalikang tahanan kung patuloy kang magmamatigas. Ibigay mo na sa akin ang pirma mo para sa pagbebenta ng bahay na ito. Kung hindi, manatili ka riyan sa labas sa ilalim ng ulan. Nanikip ang aking dibdib. Diyos ko po. Ang lalaking ito ay ang asawa na inalagaan ko ng buong puso. Noong mga gabi na hindi siya makatulog dahil sa sakit ng kanyang katawan, matapos siyang ma-stroke, ako ang gising upang hilutin ang kanyang mga binti. Ako ang matiyagang naglinis ng kanyang dumi ng walang reklamo. Ngunit ngayon, sa unang pagkakataon, na ako naman ang nangangailangan ng masisilungan. Hinayaan niya ako manginig sa labas na parang isang basang-basahan. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ko hinayang marinig niya ang aking hikbi. Itinaas ko ang aking ulo at nanatiling tahimik sa dilim ng veranda. Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, nakita ko ang isang maliit na anino na naglalakad sa ilalim ng madilim na kalsada. Nang lumapit ito sa tapat ng aming bakod, nakita ko si Lito. Ang kanyang maliit na katawan ay bahagyang natatakpan ng isang lumang payong na may iba't ibang kulay, ngunit may mga punit na sa gilid. Ang kanyang mga paa ay walang tsinelas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala nang makita ako. Maestra Stella, tawag niya. Dahan-dahang pumasok sa aming gate at lumapit sa akin sa veranda. Bakit po kayo nakaupo dyan sa labas? Basang-basa na po kayo. Pinilit kong umiti upang hindi niya mapansin ang aking mga luha na sumasabay sa patak ng ulan sa aking muka. Sabi ko, sinusubukang patatagin ang aking boses. Ayos lang ako, Lito. Nagpapalamig lang si Maestra dito sa labas.
Bakit hindi ka pa umuuwi? Gabi na. Inabot sa akin ni Lito ang kanyang lumang payong. Pagkatapos ay may kinuha siyang isang saging mula sa kanyang bulsa na nakabalot sa plastik. Para sa inyo po ito, maestra. Binigay po ito ni nanay pagkatapos kong magbenta ng plastik sa palengke. Kumain muna kayo, Maestra Stella, baka po kayo magkasakit. Sa sandaling iyon, tila may mainit na sikat ng araw na dumaan sa aking nanlalamig na puso. Ang pamilyang inalagaan ko ay ikinasal sa kasakiman. Ngunit ang batang ito na tinuturuan ko lamang magbasa ng walang bayad ang nagpakita sa akin ng tunay na pagmamahal at pag-aaruga. Tinanggap ko ang saging at ang payong. Sabi ko sa kanya, "Salamat, Lito. Napakabuti mong bata. Umuwi ka na ngayon, baka kasipunin. Bukas magkikita pa tayo sa klase." Nang makaalis si Lito, muling bumalik ang katahimikan ng gabi, na binabasag lamang ng tunog ng ulan. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Narinig ko muli ang paggalaw sa may bintana. Isang puting papel ang inihagis ni Orlando mula sa maliit na awang ng bintana, at ito ay bumagsak sa aking kandungan. "Tumingin ka rito, Stella," sabi niya. May kasamang tawa na tila nanunuya. "Huwag mo nang antayin na mawala ang lahat sa'yo. Tapos na ang laban mo." Binuksan ko ang papel sa ilalim ng mahinang liwanag ng kulay dilaw na ilaw sa kalsada. Ito ay isang photocopy ng Special Power of Attorney, ang dokumento na nagbibigay ng karapatan kay Orlando na ibenta ang aming bahay nang wala ang aking pisikal na presensya. Ngunit ang ikinagulat ko at tuluyang nagpatigil sa tibok ng aking puso ay ang pirma sa ibaba ng papel. Ito ang aking lagda. Perpekto ang bawat kurba, ang bawat linya, at ang bawat tuldok. Isang eksaktong kopya ng aking pirma na tanging ako lamang ang nakakaalam kung paano isulat. Ngunit alam ko sa aking sarili, kailanman ay hindi ko pinirmahan ang papel na ito. Ang lumang payong ni Lito, na may iba't ibang kulay, ay patuloy na sumasayaw sa ilalim ng madilim na ilaw ng kalsada, habang ang aking mga kamay ay nanginginig na hawak ang peking dokumentong mag-aalis sa akin ng lahat ng aking pinaghirapan. Kinabukasan, sumikat ang araw sa Davao, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na naiwan sa aking sistema mula sa nagdaang gabi. Dahil nakuha ni Orlando ang aking mga susi ng bahay, napilitan akong palipasin ang gabi sa loob ng maliit na silid-aralan. Natulog ako sa ibabaw ng mahabang upuang kahoy, yakap ang notebook ni Lito. Pagsapit ng umaga, inayos ko ang aking sarili at sinimulang walisin ang mga tuyong dahon sa labas ng silid. Kahit sugatan ng aking puso, alam kong may mga bata pa ring darating para matuto. Pumasok si Lito na may hawak na maliit na walis tingting. Maaga siya palagi para tulungan ako. Nang makita niya ako, napansin ko ang kanyang pagod na mukha at ang tila walang laman niyang tiyan. May dala akong isang pirasong pandesal na binili ko kahapon gamit ang huling barya sa aking bulsa, kasabay ng isang basong maligamgam na tubig. "Lito, halika rito." Tawag ko sa kanya. Sinusubok ang gumaan ang aking mukha. Hinati ko sa dalawang bahagi ang pandesal at iniabot sa kanya ang mas malaking kalahati. "Kumain muna tayo bago magsimula ang ating klase." Mabilis na kinuha ni Lito ang tinapay at matiyagang nginuya ito. Sabi niya habang nakangiti ng may busilak na puso. "Salamat po, Maestra Stella. Napakasarap po nito." Habang pinapanood ko siyang kumain, naramdaman ko ang sunod-sunod na panginginig ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Pagtingin ko, may mga mensahe mula kay June at sa iba ko pang kamag-anak sa Manila. Walang kahit isang tanong kung kumusta ako, kung kumain na ba ako, o kung bakit wala ako sa sarili naming bahay. Ang taming laman ng kanilang mga text ay ang pilit na paghingi ng aking desisyon tungkol sa pagbebenta ng lupain upang makuha na nila ang kanilang mana. Napaling na lamang ako. Mas pinahahalagahan pa ng sarili kong pamilya ang perang hindi pa nila pinagpapaguran, samantasang ang batang ito na walang kaugnayan sa aking dugo ay masaya na sa kalahating pandesal na ibinahagi ko. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na naglaho. Narinig ko ang mabibilis at mabibigat na yabag ng mga paa mula sa labas ng bakod. Kasunod nito ang malalakas na bulong
at tawanan mula sa direksyon ng sari-sari store ni Aling Nena sa tapat ng silid-aralan. Ang mga kapitbahay ay nagkumpol-kumpol at ang kanilang mga mata ay nakatitig sa amin na may kasamang mapanghusgang tingin. Bumukas ng marahas ang pintuan ng silid-aralan. Pumasok si Agnes, suot ang kanyang mamahaling damit at may hawak na isang clipboard na tila ba siya ay isang opisyal na may mataas na kapangyarihan. Sa likod niya ay ang ilang galit na magulang ng aking mga estudyante, kasama si Aling Marites na may matatalim na tinhin. Maestra Stella, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Agnes, ang kanyang boses ay puno ng mapagpanggap na pag-aalala na naglalaman ng lason. May mga balita kasing nakarating sa amin na nawawala ang mga donasyon para sa libreng klase ng mga bata. Bilang dating kasamahan mo sa paaralan, gusto ko lang tumulong na mag-audit ng iyong mga libro at record. Dahan-dahan kong pinatayo si Lito at sinabihan siyang lumabas muna para maglaro sa ilalim ng puno ng mangga. Nang makalabas ang bata, hinarap ko si Agnes ng may buong danggal. Hindi ako yumuo sa kanyang presensya, sabi ko. Matatag ang aking boses kahit ng aking buong katawan ay pagod. Agnes, sa loob ng maraming taon ng aking pagtuturo, kailanman na hindi ko hinawakan na kahit isang barya na hindi para sa aking mga estudyante. Ang bawat piso na ibinibigay ng mga mabubuting tao ay napupunta sa mga libro, lapis at papel ng mga bata. Suminggit si Aling Marites, itinuro ang kanyang daliri sa akin. Huwag ka nang magsinungaling, Stella. Sabi ng asawa mong si Orlando, dinala mo raw ang pera sa bangko kamakailan para sa sarili mong pangangailangan. At dumarami na ang mga magulang na nagtatanong kung bakit wala kami nakikitang bagong kagamitan dito. Mumiti na nakalulokong paraan si Agnes. Naglakad siya patungo sa kahoy na board sa gilid ng silid kung saan nakasabit ang papel na naglalaman ng QR code para sa mga nais magbigay ng donasyon sa aming klase. Talaga ba, Stella? Sabi ni Agnes habang itinuturo ang kanyang daliri sa tapat ng QR code na yon. Tumingin kayong lahat dito. Ang QR code na ito ay hindi nakakonekta sa pondo ng simbahan o sa anumang lehitimong foundation. Nang iscan ko ito gamit ang aking cellphone kanina, alam niyo ba kung kanino ito nakaturo? Itinaas ni Agnes ang kanyang cellphone at ipinakita ang screen sa harap ng mga galit na magulang. Nakaturo ito sa iyong personal na account, Stella. Ang perang para sa mga mahihirap na bata ay diretso sa bulsa mo. Ang kanyang matagumpay na paningin ay dahan-dahang lumipat mula sa screen patungo sa aking mukha, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng may kasamang matinding poot at tagumpay sa harap ng pisara. Ang matagumpay na paningin ni Agnes na nakatutok sa aking muka sa tapat ng pisara ay tila ba naghuhukay na ng aking sariling libingan. Ang maliit na silid-aralan ay biglang napuno ng bulong-bulungan at mararahas na reaksyon mula sa mga magulang. Maestra Stella, wala ka palang awa? Sigaw ni Aling Marites. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang dinuduro ako sa harap ng lahat. Pinagkatiwalaan ka namin. Tiniis namin ang mag-ambag ng barya-barya mula sa aming maliit na kita para sa klase ng mga bata. Tapos dinala mo lang sa sarili mong bulsa? Tumingin ako sa screen ng cellphone na hawak ni Agnes. Doon, malinaw na nakasulat ang aking pangalan. Estrella Ramos, katabi ng isang bank account number. Ngunit alam ko sa aking sarili, kailanman ay hindi ako nagbukas ng anumang online bank account. Wala akong alam sa mga makabagong teknolohiyang ito. Ibinaling ko ang aking tingin kay Orlando na nakatayo malapit sa pinto. Nakayuko siya. Pilit na pinagbumukhang malungkot at disappointed ang kanyang mukha sa harap ng mga kapitbahay. Doon ko naintindihan ng lahat. Hindi ko alam kung paano napunta ang pangalan ko riyan. Sabi ko, pinipilit kong patatagin ang aking boses kahit na ang aking puso ay dinudurog na ng matinding kawalan ng katarungan. Sumusumpa ako sa harap ng Diyos at sa harap ninyong lahat. Kailanman ay hindi ko hinawakan ang pera ng inyong mga anak para sa aking sariling kapakanan. Huwag ka nang magmalinis, Stella. Muling sumigaw si Aling Marites. Ang ebidensya na mismo ang nagsasalita. Huminga ng malalim si Agnes.
Dahan-dahang ibinaba ang clipboard at kinuha ang matalim na gunting na nakapatong sa lamesa. Naglakad siya palapit sa akin nang may mabibigat na hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pot na matagal na niyang ikinukubli sa akin. Ang isang guro na walang dangal ay hindi dapat iginagalang. Sabi ni Agnes, ang boses niya ay malamig pa sa yelo habang nakatitig sa akin. Ang puting buhok mo na sumisimbolo sa pagiging maestra? Wala kang karapatang magdala niyan kung ikaw naman ay isang magnanakaw sa mata ng komunidad. Bago ko pa magawang lumayo, hinawakan ng marahas ni Agnes ang aking buhok. Nanigas ang aking buong katawan. Hindi ko nagawang sumigaw, hindi ko nagawang lumaban, at mas lalong hindi ko hinayaang marinig nila ang aking pagmamakaawa. Tumingin ako kay Orlando. Nagbabaka sakali na kahit kuunti ay magkaroon siya ng lakas ng loob na protektahan ako. Ngunit nanatili siyang nakatayo doon. Hinahayaan ng ibang tao na bastusin ang aking pagkatao sa harap ng buong barangay. Ang sunod-sunod na pagbuka at pagpikit ng matatalim na bakal ng gunting ay lumiha ng nakakapanghilakbot na tunog sa tabi ng aking tainga. Naramdaman ko ang bawat marahas na paggupit sa aking anit habang ang malalaking kumpol ng aking pilak na buhok ay dahan-dahang nalaglag sa maruming semento. Ang ilan sa mga magulang ay napasinghap, samantalang ang iba naman ay tahimik na nanood, tila nasisiyahan sa aking pagbagsak. Inihagis ni Agnes ang gunting sa aking harapan. Karapat-dapat lang yan sa iyo, Stella. Ang isang taong walang hiya ay dapat lamang na mawala ng korona. Hindi ako natumba. Kahit na ang aking buong katawan ay nanginginig at ang aking puso ay tila namamatay na sa tindi ng sakit, nanatili akong nakatayo ng tuwid. Pagkatapos, dahan-dahan akong lumuhod sa sahig. Hindi upang magmakaawa sa kanila, kundi upang maingat na pulutin ang bawat hibla ng aking pilak na buhok na nakakalat sa putikan. Kinuha ko ang aking lumang panyo mula sa aking bulsa at dahan-dahang binalot ang aking buhok doon ng may buong pag-iingat. Nang tumayo ako, tiningnan ko si Agnes at ang mga magulang ng diretso sa kanilang mga mata. Ang aking tahimik at matatag na paningin ay tila ba nagdala ng takot sa kanila dahil unti-unti silang umiwas ng tingin at nagsimulang lumabas ng silid-aralan nang walang sinasabi. Iniwan nila ako mag-isa sa gitna ng nagulong silid. Nang tuluyan ng makaalis ang lahat, lumakad ako patungo sa tabi ng kahoy na bintana upang kumuha ng kaunting hangin. Ngunit bago ko pa maisara ito, narinig ko ang mahihinang bulong mula sa likod ng pader ng veranda. Ang bintana ay nakabukas ng kaunti, sapat upang marinig ko ang pag-uusap ni na Orlando at Agnes. Nagawa ko na ang lahat ng gusto mo, Agnes. Sabi ng boses ni Orlando, may kasamang panginginig ng takot ngunit may halong pagmamadali. Nakuha ko na ang susi ng bahay habang tumatakbo siya kagabi at pinahiya na natin siya sa harap ng mga magulang. Ngayon, mas madali na nating maibebenta ang bahay na ito nang walang hahadlang, di ba? Narinig ko ang mahina at malamig na tawa ni Agnes. Sabi niya, "Oo, Orlando, hayaan mo ang mabuwal na munting maestra na yan na mabulok sa sarili niyang kahihiyan. Sa oras na mapatunayan ng lahat na hindi na siya tinyante at lalamunin na ng demensya, madali nating makukuha ang buong pagmamay-ari ng lupang ito. Wala nang maniniwala sa isang baliw at magnanakaw." Naniping ang aking kamao habang yakap ko ang panyong naglalaman ng aking gupit-gupit na buhok. Doon ko napagtanto na ang buong iskandalo tungkol sa donasyon at ang marahas na pagpahiya sa akin ay bahagi lamang ng kanilang malupit na plano upang sirain ang aking kaisipan at nakawin ang aking tanging pinaghirapang tahanan. Ang aking matinding pagdadalamhati ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan na ang kasakiman ng aking asawa at ng kanyang kabit ang magwasak sa huling yugto ng aking buhay. Ang hanging pumasok sa bintana ay nagdala ng natitirang amoy ng murang floral na pabango ni Agnes na nakahalo sa matapang at maasim na amoy ng herbal na langis ni Orlando na dahan-dahang lumulutang sa paligid ng silid. Ang natitirang amoy ng pabango ni Agnes at herbal na langis ni Orlando ay tila nakakabit pa rin sa aking balat habang ako ay nakaupo sa sulok ng madilim na silid-aralan. Yakap ko pa rin ang aking panyo na naglalaman ng mga gupit na pilak kong buhok,
ang tanging patunay ng marahas na gabing nagdaan. Sa gitna ng aking malalim na pag-iisip, ang mabilis na pang-inginig ng aking cellphone sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay bumasag sa katahimikan. Nang tingnan ko ang screen, nakita ko ang pangalan ng aking panganay na anak na si June mula sa Manila. Sa isang maikling sandali, ang puso ng isang ina ay muling umasa. Baka nalaman niya ang nangyari sa akin dito sa Davao. Baka narinig niya ang balita tungkol sa pagpahiya sa akin ni Agnes sa harap ng barangay at tatawag siya upang tiyakin na ligtas ako. Mabilis ko itong sinagot, bagaman ang aking boses ay nanginginig pa rin sa panghihina. June? Anak? Sabi ko habang pinipigilan ng aking mga luha na muling umagos. Ma? Mabilis na sagot ni June sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala, kundi puno ng inis at pagmamadali. Tumawag sa akin si Papa kanina. Bakit ka ba nagmamatigas dyan sa Davao? Sabi ni Papa, nagkakalat ka raw ng gulo tungkol sa pondo ng mga bata at ayaw mong ibigay ang mga dokumento ng bahay. Ma naman, huwag ka nang magpahirap sa amin. Nanlamig ang aking buong katawan. Sabi ko, sinusubukang ipaliwanag ang katotohanan. June, hindi totoo ang mga sinasabi ng papa mo. Pinagkakaisahan nila ako ni Agnes. Sila ang nagnakaw ng pera ng mga bata gamit ang pekeng QR code upang sirain ang aking pangalan. At ang iyong papa, pinalayas niya ako sa ating sariling bahay kagabi. Ma, stop it, please! Pagputol ni June sa aking pagsasalita, ang kanyang tono ay puno ng kawalan ng pasensya. Honestly, pagod na kami rito sa Manila. Ang asawa ko halos araw-araw kaming nag-aaway dahil sa mga utang ko sa negosyo. Ang mga bata kailangan ng pambayad sa matrikula. Malaking tulong sa amin ang pera mula sa pagbebenta ng bahay dyan sa Davao upang makabangon kami sa kahirapan. Ngunit June, ito na lamang ang natitirang alaala ng aking pagtuturo. Paliwanag ko habang ang aking mga daliri ay humahawak ng mahigpit sa aking duster. Dito ako nakatira, dito ko tinuturuan ang mga batang mahihirap tulad ni Lito. Saan ako pupunta kung ibebenta ninyo ang bahay na ito? Mabilis na binuhat ni June ang huling pag-asa ng aking puso at walang awang itinapon ito sa putikan sa pamamagitan ng kanyang mga sumunod na salita. Ma, hindi ka na kasi tilhante. Malamig na sabi ni June. Sabi ni Papa dumarami na raw ang mga pagkakataon na nakakalimutan mo ang iyong mga gamit at kung ano-anong guni-guni ang sinasabi mo tungkol sa kanya at kay Tita Agnes. Sabi ni Papa, kailangan mo nang ipasok sa isang maayos na pasilidad upang maalagaan ka. Hayaan mo na kaming magbenta ng bahay, Ma. May alam akong magandang nursing home dito sa Manila kung saan may mga nurse na titingin sa iyo araw-araw. Hindi ko na nagawang sumagot. Ang bawat salita ni June ay tila mga pako na unti-unting pumapatay sa aking natitirang pagmamahal sa aking sariling anak. Doon ko napagtanto na, ang aking mga anak ay tuluyan ng nabulag ng pera at ng mga manipulasyon ni Orlando. Para sa kanila, ang aking buhay, ang aking danggal, at ang aking mga sakripisyo ay walang halaga kumpara sa pera na makukuha nila mula sa pagbebenta ng aming tahanan. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking cellphone mula sa aking tainga nang hindi na nagsasalita pa. Ang mahaba at walang emosyong tunog ng pagkaputol ng linya ng telpon ay patuloy na umalingaw-ngaw sa silid, habang ang madilim na screen ng aking cellphone ay tila sumasalamin sa kawalan ng pag-asa ng aking sariling dugo at laman. Ang mahabang tunog ng pagkaputol ng linya sa aking cellphone ay tila naging huling musika ng aking kahapon. Doon ko napagtanto na, kung ipagpapatuloy ko ang pag-iyak at pagwawala, ako lang ang matatalo. Sa laban na ito, hindi sapat ang luha. Kailangan ko ng utak. Kailangan kong maging mas matalino kaysa sa kanila. Dahan-dahan akong bumalik sa aming bahay ng hapon na iyon. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagtanong kung bakit may susi si Orlando. Naglakad ako ng dahan-dahan, pinalambot ko ang aking mga tuhod upang magmukhang mas lalo akong uugod-ugod at mahina. Nang makita ako ni Orlando sa sala, agad akong pumasok sa aking maliit na silid at nilak ang pinto mula sa loob. Sa sumunod na 2 araw, nagpanggap ako.
Hindi ako lumalabas para kumain at tuwing kakatok si Orlando upang mag-abot ng pagkain o muling manghingi ng pirma, sumasagot lamang ako sa pamamagitan ng mahina at tila litong boses. Gusto kong isipin nila na tuluyan na akong nabaliw at sumuko dahil sa matinding kahihiyang ginawa nila sa akin. At tama nga ako. Narinig ko si Orlando na nakikipag-usap sa telpon o kay Agnes, tawa ng tawa dahil naniniwala silang malapit na silang magwagi. Ngunit sa ilalim ng gabi, habang ang buong Davao ay natutulog at narinig ko na ang malalakas na hilik ni Orlando mula sa kabilang silid, dahan-dahan akong bumabangon. Kinuha ko ang aking cellphone at lihim na tinawagan si Mark. Si Mark ay isa sa aking pinakamatalinong estudyante nung ako ay nagtuturo pa sa elementary. Ngayon, siya ay isa ng matagumpay na accountant at eksperto sa pananalapi dito sa lungsod. Nung narinig niya ang balita tungkol sa nangyari sa akin, labis siyang nagalit at agad na nag-alok ng tulong ng walang anumang kapalit. Nagkita kami ng lihim ni Mark sa loob ng aking silid-aralan bandang 2:00 ng madaling araw. Upang hindi makalika ng anumang tunog, dahan-dahan kong inikot ang susi sa pinto ng silid at pumasok kami sa dilim gamit lamang ang mahinang liwanag mula sa screen ng kanyang laptop. Sabi ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon, ngunit may kasamang pag-aalala. Maestra Stella, huwag kayo mag-alala. Hindi ko hahayaan na tuluyan nilang sirain ang inyong pangalan. Inimbestigahan ko ang digital trail ng QR code na dinala ni Agnes. Binuksan ni Mark ang kanyang laptop at ipinakita sa akin ang mga dokumento ng bangko. Doon ko nakita ang katotohanan na bumasag sa huling pagdududa sa aking isip. Tingnan niya ito, maestra. Paliwanag ni Mark habang itinuturo ang mga linya ng numero sa screen. Ang bank account na nakakonect sa QR code ay nakapangalan na sa inyo, Estrella Ramos. Ngunit ito ay isang dummy account lamang. Ang account na ito ay binuksan online gamit ang inyong mga personal na impormasyon. Ngunit ang rehistradong email address at numero ng telepo na nakakonect rito ay pagmamay-ari ng Agnes Tutorial Center. Nanikap ang aking dibdib sa matinding galit. Ang bawat sentimo na ipinapadala ng mga magulang para sa aking mga estudyante ay hindi napupunta sa akin, kundi direktang pumapasok sa kumpanya ni Agnes upang pondohan ang kanyang sariling negosyo. Ginamit nila ang aking pangalan bilang pain upang magnakaw ng pera, at pagkatapos ay ginamit ang perang yon upang ako naman ang palabasing masama. Mayroon pa po, maestra. Sabi ni Mark habang binubuksan ang isa pang folder sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Pumunta ako sa sari-sari store ni Aling Nena sa tapat ng silid-aralan. Alam kong meron siyang CCTV camera na nakatutok sa veranda at sa board kung saan nakasabit ang inyong orihinal na QR code. Nakiusap ako na tingnan ang recording mula nung nakaraang 2 linggo. Pinalaki ni Mark ang isang video screenshot sa kanyang screen. Ang larawan ay kinuha sa ilalim ng madilim na gabi gamit ang infrared light ng kamera na nagbigay ng kulay gray at puti sa buong paligid. At doon ko nakita ang taong nagpalit ng QR code. Ito ay isang lalaki na may katamtamang tangkad. Kahit na madilim, malinaw na malinaw kong nakikilala ang kanyang anyo. Ang kanyang bahagyang gukod na likod at ang kanyang medyo pilay na lakad dahil sa stroke ay hindi maaring magkamali. Si Orlando. Nakatayo siya sa harap ng board, may hawak na pandikit at maingat na idinidikit ang pekeng QR code sa ibabaw ng aking orihinal na papel habang ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding kaba at takot na mahuli. Ramdam ko ang paghinto ng tibok ng aking puso. Ang sarili kong asawa, ang lalaking inaruga ko sa loob ng maraming taon, ang siyang personal na nagdikit ng patibong nawawasak sa aking buhay. Tumingin ako kay Mark, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, walang luha sa aking mga mata. Ang aking mukha ay naging kasing tigas ng bato. Maestra, ano pong gagawin natin? Tanong ni Mark, ang kanyang mga mata ay nag-aabang sa aking desisyon. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang printed na larawan ni Orlando sa ilalim ng madilim na liwanag habang ang bawat kurba ng kanyang gukod na likod ay tila nakaukit na sa aking isipan bilang simula ng kanyang sariling singil sa tadhana.
Ang nakalimbag na larawan ng gukod na likod ni Orlando sa ilalim ng infrared na liwanag ng CCTV camera ay tila ba naging gabay ko sa susunod na hakbang? Nang sumapit ang madaling araw, maingat akong bumalik sa aking silid upang ihanda ang aking sarili. Alam kong ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahan ng nabubuo, ngunit may isang bagay pa ring kulang. Paano nila nakuha ang aking pirma na nakasulat ng perpekto sa dokumento? Hindi ko na kailangan mag-isip ng matagal dahil lang sumapit ang 7:00 ng umaga, muling nanginginig ang aking cellphone sa ibabaw ng unan. Isang tawag mula sa Singapore. Ang aking bunsong anak na si Erica. Mabilis ko itong sinagot at bago ko pa man mabigkas ang kanyang pangalan, narinig ko na ang kanyang sunod-sunod na paghikbi at ang mabigat na paghinga mula sa kabilang linya. Patawarin niyo po ako, sabi ni Erica. Ang boses niya ay halos mawalan ng lakas dahil sa walang hanghumpay na pag-iyak. Patawarin niyo po ako, Ma. Wala po akong alam. Nanatili akong mahinahon, bagaman ang aking puso ay nagsimula na namang dumanas ng matinding kirot. Sabi ko, sa pinakamalambot na paraan. Bakit, Erica? Anong nangyari, anak? Sa gitna ng kanyang mga hikbi, dahan-dahang ipinaliwanag ni Erica ang katotohanan na tuluyang nagpaliwanag sa aking mga katanungan. Yung pirma niyo po sa papel na hawak ni Papa, simula ni Erica habang pinipilit na huminga ng malalim. Ako po ang nagpadala niyan kay Papa noong nakaraang buwan. Tumawag po siya sa akin sa Viber, umiiyak. Sabi niya dumarami na raw ang mga pagkakataon na nakakalimutan niyo ang inyong sariling pangalan at nagkakasakit kayo. Sabi niya kailangan daw ng specimen signature niyo para sa Senior Citizen Financial Assistance upang maipagamot kayo. Napatitig ako sa kawalan habang nakikinig sa aking anak. Diyos ko po, ang aking asawa ay gagamit ng sarili naming anak upang isakat tuparan ng kanyang malupit na plano. Dahil natatakot po ako para sa kalusugan niyo, Ma, naniwala po ako kay Papa. Patuloy ni Erica, mas lalong lumalakas ang kanyang iyak. Kumuha ako ng isang lumang notebook niyo sa cabinet nung huling uwi ko at kinuhanan ko ng litrato ang inyong pirma sa lesson plan. Ipinadala ko po yun kay Papa. Hindi ko po alam na gagamitin pala nila yon ni Tita Agnes para gumawa ng peking special power of attorney para ibenta ang bahay natin. Nalaman ko lang po nang i-text ako ni Kuya Jun kanina na pirma niyo raw ang nandoon. Naramdaman ko ang matinding sakit. Hindi dahil nagalit ako kay Erica, kundi dahil napagtanto ko kung gaano kalayo ang aking mga anak sa aking buhay. Bilang isang OFW, si Erica ay pagod na pagod sa pagtatrabaho sa ibang bansa upang magpadala ng pera. At ang kanyang kawalan ng kaalaman sa totoong nangyayari dito sa Davao ang naging pinakamalakas na armas ni Orlando upang manipulahin siya. Hindi ko siya sinigawan. Sabi ko, boses na puno ng lakas at dignidad ng isang ina. Erica, makinig ka sa akin. Hindi kita sinisisi, anak. Alam kong ginawa mo lang yon dahil mahal mo ako. Ngunit kung gusto mong bumawi, may gusto akong ipagawa sa'yo. Ano po yun, Ma? Gagawin ko po ang lahat, Ma. Mabilis na sagot ni Erica. Gusto kong kumuha ka ng ticket na yon din at lumipad ka pa uwi dito sa Davao. Sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Ngunit wag mong sasabihin sa papa mo o kay June na uwi ka. Gusto kong ikaw mismo ang makakita sa totoong nangyayari dito. Gusto kong makita mo kung paano nila ginagamit ang iyong pagmamahal bilang kasangkapan para sa kanilang kasakiman. Walang nagawa si Erica kundi ang sumang-ayon sa gitna ng kanyang labis na pagsisisi. Ang kanyang sunod-sunod na paghikbi mula sa Singapore ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking silid sa pamamagitan ng speaker ng aking cellphone na tila ba nagdadala ng malamig na hangin ng katotohanan sa aking sugatang puso. Ang boses ni Erica, na puno ng hikbi, ay tila patuloy na umuukit sa aking isip. Ngunit ito rin ang nagbigay sa akin ng lakas upang maglakad palabas. Upang tuluyang mapatunayan ang katotohanan at makuha ang mga huling piraso ng ebidensya, nagpasya akong pumunta sa tutorial center ni Agnes ng hapon na yon. Ang kanyang gusali ay matatagpuan sa isang medyo tago ngunit komersyal na bahagi ng lungsod.
isang lugar na lagi niyang ipinagmamalaki sa kanyang mga posts sa internet. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng gusali. Dahil hapon na at wala nang masyadong klase, halos rito ay wala ng mga tao. Naglakad ako sa mahabang koridor patungo sa kanyang opisina, sinusubukang hindi makalika ng anumang ingay. Ngunit bago ko pa man marating ang pinto, narinig ko ang malalakas at matatalim na boses ng mga lalaki mula sa loob. Mabilis akong sumandal sa sulok ng madilim na koridor upang magtago. Sa pamamagitan ng maliit na awang ng salaming pinto, nakita ko ang isang eksena na hindi ko kailanman inasahan. Si Agnes, ang babaeng walang awang gumupit sa aking buhok at nagmalaki sa harap ng barangay, ay nakaupo sa likod ng kanyang lamesa. Ngunit ngayon, wala ang kanyang mamahaling postura. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot habang nakatitig sa dalawang matatangkad at malalaking lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Inihampas ng isa sa mga lalaki ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng kahoy na lamesa ni Agnes na lumikha ng tunog na yumanig sa buong kwarto at umalingaw-ngaw sa koridor. "Agnes, tapos na ang usapan!" Sigaw ng lalaki, ang boses niya ay puno ng pagbabanta. "Umabot na ng ₱1,000,000 ang utang mo sa amin dahil sa interes ng iyong mga sugal at pagkalugi ng center na ito. Sabi mo nung nakaraang linggo ay magbabayad ka, pero hanggang ngayon ay puro ka pa rin dahilan." Maawa po kayo. I need more time, please, sagot ni Agnes. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng marahas na pag-iyak. "Ginagawa ko naman ang lahat. Konting araw na lang, makukuha ko na ang pambayad." "Wala kaming pakialam sa mga drama mo." Ang boses ng ikalawang lalaki naman ang sumunod. "Kung hindi ka magbabayad sa susunod na linggo, alam mo kung ano ang mangyayari sa'yo at sa negosyong ito. Ipapasara namin ito at kukunin namin ang lahat ng mayroon ka." Sa sandaling yun, dahan-dahang lumuhod si Agnes sa malamig na semento, sa tapat mismo ng mga paa ng dalawang lalaki. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, nagmamakaawa na parang isang basang sisiw. Ang kanyang maskara ng pagiging isang matagumpay na negosyante ay tuluyang nahulog, na nag-iwan lamang ng isang desperadong babae na handang gumawa ng kahit anong krimen upang isalba ang kanyang sarili mula sa kulungan at kapahamakan. "Please, bigyan niyo pa ako ng 1 linggo!" Pagmamakaawa ni Agnes habang hinahawakan ang binti ng lalaki. "May plano ako. Nagawa ko ng sirain ang reputasyon ng matandang maestra na nagmamay-ari ng prime property sa sentro ng Davao. Ang asawa niya ay nasa panig ko na, at nakuha na namin ang kanyang pirma at mga susi. Konting araw na lang, mapapasa akin na ang titulo ng bahay niya. Napakalaki ng halaga niyon. Sapat para mabayaran ko ang lahat ng utang ko sa inyo." Napatitig ako sa kawalan mula sa aking pinagtataguan. Ang bawat salita ni Agnes ay tila ba nagtanggal ng natitirang lambot sa aking puso? Ang babaeng ito ay hindi lamang nagnanais na kuhanin ang aking silid-aralan, ginagamit niya ang aking buhay upang bayaran ang kanyang mga kasalanan sa sugal. Dahan-dahan akong umatras at naglakad palayo sa koridor habang ang aking isipan ay puno ng matinding determinasyon. Alam ko na kung ano ang kanyang susunod na hakbang at alam ko na kung paano ko siya tuluyang pababagsakin. Ang malakas at paulit-ulit na paghampas ng mga lalaki sa lamesa ay patuloy na umalingaw, now sa madilim at walang taong koridor na tila ba naging huling babala sa darating na bagyo ng paniningil. Ang bawat tunog ng paghampas sa kahoy na lamesa na narinig ko sa opisina ni Agnes ay tila naging hudyat ng pagsisimula ng aking sariling laro. Hindi ako maaaring magpadalos-dalos. Ang mga taong desperado ay tulad ng mga sugatang hayop. Mas lalo silang mapanganib kung alam nilang wala na silang takas. Kaya naman, dahan-dahan kong inihanda ang aking sariling bitag. Kinabukasan, lumapag ang eroplano ni Erica mula sa Singapore. Nagkita kami ng lihim sa loob ng isang maliit na kapilya sa dulo ng aming barangay kung saan walang makakakilala sa amin. Nang pumasok si Erica sa loob at nakita ako, dahan-dahan kong inalis ang aking itim na bandana. Nang makita niya ang aking gupit-gupit na pilak na buhok, mabilis siyang tumakbo palapit sa akin. Niyakap niya ako ng napakahigpit habang ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak sa aking balikat.
Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagsisisi at galit. Ma? Diyos ko, Ma, anong ginawa nila sa inyo? Sabi ni Erika, ang boses niya ay halos mabulunan sa matinding hikbi. Patawarin niyo po ako, Ma. Kung hindi ko po ipinadala ang pirma niyo, hindi po nila magagawa ito sa inyo. Hinaplos ko ang kanyang likod, sinusubukang patatagin ang kanyang loob. Sabi ko sa kanya, mahinahon, ngunit may kasamang determinasyon. Huwag kang umiyak, anak. Ang buhok ay dahan-dahang humahaba, ngunit ang ating danggal ay kailangang ipaglaban. Gusto kong manatili kang nakatago. Huwag kang magpapakita sa iyong papa o kay June. Ikaw ang magiging pinakamahalagang saksi sa darating na araw. Matapos mapahinahon si Erika, bumalik ako sa aming bahay. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Orlando na abala sa pagbibilang ng ilang lumang resibo. Naglakad ako ng dahan-dahan, pinagmukha kong mas lalo akong mahina, at pinalambot ko ang aking boses na tila ba tuluyan na akong sumuko sa aking kapalaran. Orlando? Tawag ko sa kanya, habang dahan-dahang nauupo sa lumang sopa. Pagod na ako. Tama ka siguro, at tama rin ang mga anak natin. Ang isip ko ay hindi na tulad ng dati. Nakakalimutan ko na nga yata ang maraming bagay. Mabilis na napatigil si Orlando. Tumingin siya sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang biglang pagsiklab ng matinding pag-asa at kasakiman. Gusto ko nang ibigay ang silid-aralan kay Agnes. Patuloy ko, habang pinipilit kong gawing emosyonal ang aking tono. Gusto ko nang magpahinga. Kung maaari, mag-organisa tayo ng isang huling pagpupulong kasama ang mga magulang sa darating na Biyernes. Doon ko formal na ibibigay ang pamamahala ng klase kay Agnes bago ako tuluyang magretiro at magpagamot. Hindi maitago ni Orlando ang kanyang malawak na ngiti. Sabi niya, pilit na pinatatamis ang kanyang boses. Mabuti naman at natauhan ka na, Stella, para din ito sa kalusugan mo. Sige, tatawagan ko agad si Agnes upang ihanda ang seremonya ng paglilipat. Agad na umalis si Orlando upang tawagan si Agnes. Alam ko sa mga sandaling yon, naramdaman nila na tuluyan na akong sumuko at nakuha na nila ang kanilang hinahangad. Nang gabi ring iyon, habang nakahiga ako sa aking silid, binuksan ko ang aking cellphone. Tiningnan ko ang Facebook page ng Agnes Tutorial Center. Doon, nakita ko ang isang bagong post na kamakailan lamang inilagay ni Agnes. Isang makulay na patalastas ang nakalagay sa screen na may malalaking titik. Agnes Tutorial Center is proud to announce our premium branch expansion in Davao. We are taking over the Community Reading Center to bring high-quality, paid tutorial services to your children, opening this coming Friday. Thank you for your endless trust. Napangiti ako ng napakalamig sa dilim habang nakatitig sa screen. Si Agnes ay dahan-dahan nang naglalakad patungo sa bitag na ako mismo ang naganda para sa kanya, nang hindi niya nalalaman na ang kanyang sariling kasakiman ang magiging mitsan ng kanyang pagbagsak. Ang maliwanag na liwanag mula sa digital na larawan ng nakangiting mukha ni Agnes sa Facebook post ay patuloy na nagbigay ng kulay sa aking madilim na silid, habang ang bawat segundo ay dahan-dahang lumalapit sa araw ng pagtutuos. Ang maliwanag na liwanag mula sa screen ng aking cellphone na naipapakita ng nakangiting mukha ni Agnes ay dahan-dahang nawala nang patayin ko ito. Biyernes na bukas. Ang araw na itinakda para sa pagtutuos. Nang gabi bago ang pagpupulong, umupo ako sa harap ng aking lumang salaming may lamat. Ang maliwanag na sinag ng buwan na lumalagos sa bintan, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa aking silid. Dahan-dahan kong kinuha ang aking suklay at sinimulang ayusin ang aking gupit-gupit at namnam na pilak na buhok. Ang bawat haplos ng suklay sa aking anit ay tila ba nagpapaalala sa akin ng tindi ng sakit at kahihiyang aking pinagdaanan sa ilalim ng gunting ni Agnes. Dahan-dahang, bumukas ang kahoy na pinto ng aking silid. Mula sa salamin, nakita ko si Orlando na nakatayo sa may hamba ng pinto. Nakatingin siya sa aking gupit-gupit na buhok. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita ko ang pagkawala ng kanyang mapagmataas na mukha. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang napuno ng luha habang pinapanood ako.
Humakbang siya palapit sa akin nang may nanginginig na mga paa. At bago ko pa man siya matanong, dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Ipinatong niya ang kanyang nanginginig na mga kamay sa aking tuhod habang ang kanyang ulo ay nakayuko ng mababa. Stella, patawarin mo ako. Patawad, sabi ni Orlando. Ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng pag-iyak na parang isang bata. Nanatili akong nakatitig sa aking sariling refleksyon sa salamin. Sabi ko, sa pinakamahinahong paraan. Bakit, Orlando? Bakit mo nagawang makipagtulungan sa ibang tao upang sirain ako? 40 taon tayong nagsama. Inalagaan kita ng buong puso. Inangat ni Orlando ang kanyang ulo at nakita ko ang kanyang muka na basang-basa ng luha. Doon niya inilabas ang kanyang mga kinatatakutang lihim. Dahil natatakot ako, Stella. Pag-amin niya, habang hinahawakan ng mahigpit ang aking duster. Pagkatapos kong ma-stroke, pakiramdam ko ay basura na ako. Pakiramdam ko ay isa na lamang akong malaking ganhang buhay sa'yo at sa mga anak natin. Habang ikaw, iginagalang ka ng lahat bilang maestra, Stella. Lahat sila ay bumabati sa'yo. Samantalang ako ay nakaupo lamang sa wheelchair, walang silbi. Nagsisilos ako, Stella. At si Agnes, lumapit siya sa akin, pinaramdam niya na mahalaga pa rin ako, na may kakayahan pa rin akong magpasiya bilang lalaki. Nabulag ako ng kanyang mga matatamis na salita at ng pangakong magkakaroon ako ng sariling pera upang hindi na maging pabuhat. Huminga ako ng malalim. Diyos ko po. Ang kanyang kawalan ng tiwala sa sarili at ang kanyang inggit ang naging daan upang pasukin niya ang kasamaan. Naawa ako sa kanyang kalagayan. Ngunit ang awa na yon ay hindi sapat upang burahin ang pinsalang ginawa niya sa aking dangal at sa pangarap ng mga batang mahihirap sa aming barangay. Ngunit hindi sapat ang ingit para sirain mo ang pamilya natin, Orlando? Sabi ko, habang dahan-dahang inaalis ang kanyang mga kamay sa aking tuhod. Mas lalong lumakas ang pag-iyak ni Orlando. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang huling hiling ay muling nagpakita ng kanyang likas na kahinaan at pagiging makasarili. Alam ko, Stella. Alam kong nagkasala ako. Pagmamakaawa niya habang nakatingala sa akin ng may matinding takot sa kanyang mga mata. Ngunit nakikiusap ako sa iyo. Bukas, wag mo naman akong ipahiya sa harap ng mga anak natin. Natatakot ako. Kapag nalaman ni na June at Erica ang katotohanan, pakatuluyan na nila akong iwanan. Baka wala nang mag-alaga sa akin kapag nalaman nilang niloko ko sila. Maawa ka sa akin, Stella. Gawin mo na lang ito para sa danggal ng ating pamilya. Napatitig ako sa kanyang matandang mukha. Hanggang sa huli, ang iniisip pa rin niya ay ang kanyang sariling kaligtasan at ang kanyang takot na maiwan nang hindi man lang iniisip ang tindi ng kahihiyang idinulot niya sa akin. Ang maruming luha na lumalabas sa kanyang mga mata ay dahan-dahang gumuhit pababa sa kanyang kulubot na goma na nagniningning sa ilalim ng malamig na sinag ng buwan na patuloy na nagbunyag sa kanyang pagiging henang asawa. Ang nangingning na luha sa pisingi ni Orlando kagabi ay hindi sapat upang baguhin ang takbo ng tadhana na yung Biyernes ng umaga. Ang maliit na silid-aralan sa aming barangay sa Davao ay napuno ng mga magulang, mga kapitbahay at maging ang mga barangay tanod. Ang bawat sulok ay may dalang bulong-bulungan. Naroon din si June, ang aking panganay na anak na kamakailan lamang dumating mula sa Manila, nakatayo sa tabi ng pinto na may kasamang seryosong mukha. Sa harap ng bangan, nakatayo si Agnes. Suot niya ang isang eleganteng asul na blusa, maayos ang kanyang pagkaka-makeup, at may hawak siyang mga papeles na may kasamang gintong panulat. Sa tabi niya ay si Orlando, nakaupo sa kanyang wheelchair, pilit na pinatitigas ang kanyang mukha upang magmukhang marangal ngunit hindi niya maitago ang panghinginig ng kanyang mga daliri. Magandang umaga sa inyong lahat, mga magulang! Simula ni Agnes, ang kanyang boses ay umalingaw, now sa buong silid ng may buong tiwala sa sarili. As we all know,
ang kalusugan ng ating mahal na Maestra Stella ay patuloy ng humihina. Para sa kapakanan ng edukasyon ng inyong mga anak, ang Agnes Tutorial Center ay formal ng mamamahala sa pasilidad na ito. Gagawin natin itong isang premium, structured at paid tutorial class. Ngunit sinisigurado ko sa inyo na magiging abot kaya ito para sa lahat. Tumango si June habang nakatingin sa mga papeles sa lamesa. Sabi niya, "Salamat Tita Agnes sa pagpapadali ng prosesong ito. Para rin naman ito sa ikabubuti ni Mama upang makapagpahinga na siya." "Oo, June," sagot ni Agnes na may kasamang mapagpanggap na ngiti. "Honestly, we are doing this out of love for Stella. Ngayon, kailangan na lamang natin ang kanyang pirma upang maging opisyal ang lahat." Eksakto sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok ako ng dahan-dahan, ngunit may matatag na mga hakbang. Suot ko ang isang bandana na may kulay puti at itim na mahigpit na nakatali sa aking ulo upang itago ang aking gupit-gupit na buhok. Sa aking likod ay si Mark na may dalang maliit na projector at isang laptop. Napatigil ang lahat. Ang silid ay biglang napuno ng matinding katahimikan. Tumingin si Agnes sa akin. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit bago muling nagpakita ng kanyang plastik na ngiti. Sabi niya, "Oh, Maestra Stella, mabuti at nakarating ka. We were just waiting for you. Halika rito sa harap, pirmahan mo na po itong transfer document so we can officially start." Naglakad ako patungo sa gitna ng silid sa tapat mismo ng pisara. Tumingin ako kay Agnes, kay Orlando, at pagkatapos ay sa aking anak na si June. Sabi ko, ang aking boses ay malinaw, malakas, at walang bakas ng kahit anong takot. Bago ako pumirma sa anumang papel, Agnes, mayroon muna akong gustong ipakita sa ating mga magulang at sa aking pamilya. It is very important for the community to see the truth. Tumango ako kay Mark. Mabilis niyang isinabit ang isang puting tela sa dingding at binuksan ang projector. Ang unang slide na lumitaw ay ang digital na kopya ng bank statement ng account na nakakonekta sa QR code ng klase. "Tingnan ninyong lahat ang mga numerong ito," sabi ko habang itinuturo ang screen. "Ang account na ginamit para sa inyong mga donasyon ay nakapangalan nga sa akin, Estrella Ramos. Ngunit tingnan ninyo ang digital routing nito. Ang bawat sentimo na ipinapadala ninyo ay hindi kailanman pumasok sa aking bulsa. Ito ay direktang ipinapadala sa bank account ng Agnes Santos Tutorial Services." Nagsimulang magbulungan ang mga magulang. Sumigaw si Aling Marites. "Ano? Ibig sabihin ba ay hindi kay Maestra Stella na pupunta ang aming mga kontribusyon?" Mabilis na lumapit si Agnes sa akin, ang kanyang mukha ay nagsimula ng mamula sa galit. Sabi niya, nanginginig ang boses, "This is fake! Ginagawa mo lang ang mga dokumentong yan, Stella. Huwag ninyong paniwalaan ang matandang ito. Nakikita niya naman na hindi na tama ang kanyang pag-iisip." "Talaga ba, Agnes?" Tanong ko nang may kasamang malamig na ngiti. Tingnan naman natin ang kasunod. Pinalitan ni Mark ang slide. Sa pagkakataong ito, isang video ang nagsimulang mag-play. Ito ay ang CCTV footage mula sa sari-sari store sa tapat. Malinaw na nakita sa video ang isang lalaki na may katamtamang tangkad, may bahagyang gukod na likod at medyo pilay na naglalakad sa ilalim ng madilim na gabi. Maingat niyang idinidikit ang peking QR code sa ibabaw ng aking orihinal na papel. "Papa?" Gulat na sigaw ni June habang nakatitig sa screen. "Papa, ikaw yan? Bakit mo ginagawa yan?" Hindi nakapagsalita si Orlando. Ipinatong niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mukha at nagsimulang umiyak ng tahimik sa kanyang wheelchair. Hindi magawang tingnan ng kanyang sariling anak. Sabi ko, nakatingin ng diretso kay Orlando. Ang asawang inalagaan ko sa loob ng maraming taon ang siyang personal na nagdikit ng patibong na ito upang ako ay palabasing magnanakaw sa harap ng aking mga estudyante. Lahat ng ito ay para lamang makuha ninyo ang aking bahay. "Sinungaling ka!" sigaw ni Agnes habang sinusubukang abutin ang laptop ni Mark upang patayin ito.
Wala kayong patunay na kasabwat ako dyan. Orlando did that on his own. Gusto mo pa ba ng patunay, Agnes? Sabi ko habang tinatanguan muli si Mark. Isang audio recording naman ang nagsimulang tumugtog sa speaker ng silid. Ang boses ni Agnes ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid-aralan. Please, bigyan niyo pa ako ng 1 linggo. May plano ako. Nagawa ko ng sirain ang reputasyon ng matandang maestra. Mapapasa akin na ang titulo ng bahay niya. Napakalaki ng halaga niyon. Sapat para mabayaran ko ang lahat ng utang ko sa inyo. Naging kasing puti ng papel ang mukha ni Agnes. Napaatras siya, habang ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng manginig. Sa sandaling yon, lumabas si Erica mula sa likod ng silid kung saan siya kanina pa nakatago. Lumapit siya kay June na may kasamang basang mukha dahil sa luha. Sabi ni Erica, ang boses niya ay puno ng galit at pagsisisi. Hindi yan peke, Kuya June. Ako ang nagpadala kay Papa ng pirma ni Mama dahil niloko niya ako. Sinabi niya na para raw sa gamot ni Mama. Ngunit ginamit nila ito upang gumawa ng peking special power of attorney para ibenta ang bahay natin upang bayaran ang mga utang sa sugal ni Agnes. Napatitig si June sa kanyang kapatid at pagkatapos ay sa kanyang ama na patuloy na umiiyak sa wheelchair. Ang kanyang buong pagkatao ay tila ba nagising sa isang napakasamang panaginip. Tumingin siya sa akin na may kasamang matinding kahihiyan at pagsisisi sa kanyang mga mata. Papa? Bakit? Bulong ni June habang dahan-dahang lumalayo kay Orlando. Bago pa man makasagot si Orlando o makatakbo si Agnes, bumukas muli ang pintuan ng silid-aralan. 2 unipormadong pulis kasama ang barangay captain ng aming lugar ang pumasok sa loob. Naglakad ang isang pulis patungo kay Agnes at kinuha ang kanyang mga kamay. Sabi ng pulis, Agnes Santos, you are under arrest for fraud, identity theft, and illegal solicitation of public funds. Sumama ka sa amin sa istasyon. No! Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Sigaw ni Agnes habang sinusubukang lumaban, nuit mabilis siyang pinigilan ng mga pulis. Ang malamig na tunog ng bakal ng hongtay habang pinagsasama ang kanyang 2 kamay ay umalingaw-ngaw sa buong silid-aralan na nagpahiwatig ng pagtatapos ng kanyang makasalan ng plano at ang pagsisimula ng kanyang sariling kaparusahan. Ang malamig na tunog ng bakal ng hongtay na lumika ng katahimikan sa loob ng silid-aralan ay tila naging huling hudyat ng paglaya ng aking kaluluwa mula sa matinding kahihiyan. Habang dinala ng mga pulis si Agnes palabas ng aming gate, ang buong barangay ay nanatiling tahimik, nakatitig sa akin ng may kasamang matinding pagkahiya at pagsisisi. Lumapit sa akin si Aling Marites, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sabi niya, habang hinahawakan ang aking 2 kamay, Maestra Stella, patawarin niyo po kami. Naging padalos-dalos kami sa paghusga sa inyo. Naniwala kami sa mga mapanlinlang na salita ni Agnes. Tiningnan ko siya nang may banayad ng ngiti. Sabi ko, ayos lang Aling Marites, ang mahalaga ay lumabas ang katotohanan. Ang libreng klase para sa inyong mga anak ay patuloy na magbubukas dahil ang lugar na ito ay para sa kanila, hindi para sa kasakiman ng sinuman. Nang tuluyan ng makaalis ang mga magulang at mga kapitbahay, 3 na lamang kaming natira sa loob ng silid-aralan kasama si Orlando na nakaupo pa rin sa kanyang wheelchair, walang lakas na nakatitig sa sahig. Humakbang si June palapit sa akin, at bago pa man siya makapagsalita, bigla siyang lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang malalaking balikat ay nanginginig sa matinding pag-iyak. Ma, patawarin niyo po ako. Pagsisisi ni June, ang kanyang boses ay nanginginig sa kahihiyan. Nabulag ako ng sarili kong mga problema sa pera. Naniwala ako sa mga sinasabi ni Papa nang hindi man lang tinatanong ang kalagayan mo. Sobrang dumi kong anak, Ma. Lumapit din si Erica, nakahawak sa balikat ng kanyang kapatid habang umiiyak din ng tahimik. Sabi ko sa kanila, boses na puno ng awtoridad at pagmamahal ng isang ina. June, Erica, tumayo kayo. Hindi ko kayo pinalaki upang lumuhod sa harap ng ibang tao, kahit na nagkasala kayo. Tumayo kayo.
Dahan-dahang tumayo si June habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tumingin ako sa aking mga anak at sabi ko, "Kayo ay aking mga anak, mula sa aking sariling dugo at laman. Kailanman ay hindi ko kayo matatakwil. Ngunit kailangan ninyong matutunan na ang danggal at ang mga pinaghirapan ko sa buhay ay hindi maaaring ipagpalit sa anumang halaga ng pera. Ang bahay na ito ay aking itinatag para sa kinabukasan ng mga bata at mananatili itong ganoon." "Opo, ma. Pangako po, hindi na namin muling gagawin ito," sagot ni June. Ibinaling ko naman ang aking tingin kay Orlando. Nakatingin siya sa akin, may kasamang takot at labis na kahihiyan. 40 taon kaming nagsama bilang mag-asawa sa harap ng dambana ng Diyos. Hindi ko kayang itapon siya sa kalsada. Nulit hindi ko rin maaaring hayaan na ang kanyang presensya ay patuloy na magdala ng panganib sa aking kapayapaan at sa aking silid-aralan. Sabi ko sa kanya, matatag ang aking boses. "Orlando, hindi kita iiwan sa kalsada. Ngunit hindi ka na maaaring manatili sa bahay na ito. Sasama ka kay June sa Manila. Doon ka titira sa kanya at siya ang mag-aalaga sa iyo sa ilalim ng gabay at kontrol ng isang medical na pasilidad na sinasabi niya noon. Ang bahay na ito ay mananatiling silid-aralan at ako ay mananatili rito kasama ang aking mga estudyante." Walang nagawa si Orlando, kundi ang tumango sa gitna ng kanyang tahimik na pag-iyak. Alam kong natanggap niya ang kanyang kaparusahan, ang mawala ng karapatan sa tahanang ito. Ngunit alam din niya na ang aking huling desisyon ay may kasama pa ring kaunting awa para sa kanyang natitirang mga araw. "Ako na po ang bahala kay Papa, Ma," sabi ni June. "Ito na po ang magiging paraan ko upang bumawi sa lahat ng aking mga pagkakamali sa inyo." Kinabukasan, ang dahan-dahang pag-ikot ng gulong ng wheelchair ni Orlando, patungo sa kotse ni June ang naging huling eksena ng aming kahapon. Pinanood ko silang umalis hanggang sa tuluyan silang mawala sa dulo ng kalsada. Naglakad ako patungo sa veranda ng aking bahay. Ang sikat ng araw ng Davao ay napakainit at napakaliwanag, na tila ba nagdadala ng bagong pag-asa sa aking buhay? Dahan-dahan kong inabot ang aking ulo at kinalas ang tali ng aking puti at itim na bandana. Hinayan ko ang aking maikli at gupit-gupit na pilak na buhok na mahanginan sa ilalim ng sikat ng araw. Kahit na pinuto nila ang aking buhok upang ako ay ipahiya, hindi nila kailanman nagawang putulin ang aking danggal at ang aking desisyon na pamahalaan ang natitirang bahagi ng aking buhay. Ang aking puting buhok ay tila naging isang pilak na korona ng tagumpay. Mula sa may gate, nakita ko si Lito na patakbong pumasok sa bakod. May hawak siyang isang bagong-bagong notebook na may makukulay na drawing sa harap, at ang kanyang mukha ay may kasamang napakalawak na ngiti. "Maestra Stella! Maestra Stella!" tawag niya habang masayang naglalakad patungo sa silid-aralan. "May bago po akong notebook. Handa na po akong mag-aral magbasa ulit." Niyakap ko siya ng marahan at pinunasan ng kaunting alikabok sa kanyang pisngi. Sabi ko, "Sige Lito, halika na sa loob, magsimula na tayo." Ang malakas at masayang tawa ni Lito habang patakbong pumasok sa silid-aralan, hawak ang kanyang bagong notebook ay umalingaw sa buong paligid na naging pinakamagandang tunog ng panibagong simula sa aking muling nabuong tahanan.